Salamat sa Ginoo nga makatuon naman kita sa pulong sang Dios. Ngayong gabi, alas 11:56 sa subong nga gabi. Pero bago lang kita nag-night class no sa aton nga online class sa aton Bible School. Pero sa sini nga gabi diri sa Philippians chapter 2 verses 12 and 13, nadumduman ko ini nga pamangkot sang isa naton ka utot sa Ginoo. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. Ti damo nagasiling ang kaluwasan kinanglan naton pangabudlayan. Ginbaton mo si Jesus nga imong luluwas, pero kung hindi ka maghimo good works, badula mo ang kaluwasan. Amo ina ang ilang nga paghangop. Amo na ang ilang nga pag-intindi. Apang ang pulong sa Ginoo wala nagsiling work for your own salvation. Wala siya nga mga budlay ka para sa imo kaluwasan. Siya work out. Nga i-work out ang i-work out mo ang work in. It is God which worketh in you. Sa di ng kaluwasan. Ang kaluwasan bala sa sagwa naton o sa sulod naton? Hindi ba lang kaluwasan natabo sa sulod naton, sa aton tagipusoon, sa aton kalag, sa aton espiritu? Hindi na makita sang tawo. Amo nang hambal sang Bible, ang kaluwasan nga ara sa sulod, i-work out, ipakita sa tawo. Why siya nagsilayang work out for your own salvation. Waman siya nagsilayang work for. Why siya nagsilayang mga budlay ka para sa imong kaluwasan kundi nga ipagwa ang i-work out. No? Magpangabudlay paano na ilungguhon man no kay work out no, you work out that which is worked in. Ginoo naghikot sa sulod, so imo ipagwaon no, ipakita mo sa sagwa. Work out, so it's not work for. Gani mga kauturan kaangay nga nagtuman kamo sing sunsun, hindi lamang sa akong presensya kundi bisan pa nga sa wala ako. Gani magpangabudlay kamo work out your own salvation. Bala mo kung si ilunggo abi. Ang balon mo nga pangabudlayi ang inyo kaugalingon nga kaluwasan. No, do mo na no, work out. Pero hindi pangabudlayi no, work for. Pwede mo balon guro pangabudlayi work for. Pero magsiling ka nga work out, no problem na nga may food ka sa sulod, may fats ka da, i-work out mo para magruwa balahas mo, then magharabok maskulo mo. May time i-check naton sa Hiligaynon, no? Pero ang mga Hiligaynon Bible, bon limitado aton Ilonggo. Pero bisan pa sa mga English-speaking peoples, no? Kasi ka people sari-sari nga people katauhan, people sari-sari nga katauhan. So sa mga English-speaking peoples, no, sa mga taong kahalambal English, regardless kung diin sila ilistar kano ilang pungsod, magsilang workout no, ma-misinterpret paghapon nila. Now, how sure I am nga ini wala gatudlo sa Christian nga mga bulay para maluwas. Because ang nagsulat sa Philippians sa Apostle Paul. Ti sa Apostle Paul naghambal sang mga bersikulo sa mga bersikulo sa Biblia naghambal nga ang kaluwasan hindi pagi sa buhat. So you cannot contradict yourself. Paul cannot contradict yourself or else hindi masaligan iya nga nasulat. Now turn for example in Philippians chapter 1 verse number 6. Philippians chapter 1 verse 6 sings the Bible, being confident of his he which hath begun a good work in you. See, ang Ginoo nagsugod sang good work in you. Sino matapos? Siya man will perform it until the day of Jesus Christ. When it comes into inside, kaluwasan sa aton sulod, kaluwasan sa aton kalag, Diyos lang ginaya. Diyos lang ang go-work in you and He will perform it until the rapture, until the day of Jesus Christ, the day of His coming in the air at the rapture. So we work out what God has worked in. Not nga para maluwas kita, kundi nga bangod na luwas na kita. Now, how do I know nga works is not involved in salvation? Turn to the book of Ephesians chapter 2, verses 8
and 9. Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. For by grace are ye saved through faith. Salvation is by grace, not by works. Salvation is through faith, not through works. For by grace are saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. So not of yourselves, it is of God. Gift of God. It's through faith because it is not of works. Now, sige nga, for by grace are ye saved, kasi nga, not of works. Now, turn to Romans chapter 11, verse number 6. Romans chapter 11, verse number 6. Bible says, kung naluwas ikaw sa bugay, Romans chapter 11, verse number 6. And if by grace, then is it no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then is it no more grace. Otherwise, work is no more work. So, kung naluwas ka sa bugay, hindi pwede ang work. Kung naluwas ka sa work, hindi pwede grace. Kaya kung ang grace, butangan mo sang work, hindi na grace. Ang work, kung mo grace, hindi na work. Kaya ang grace, hindi work. Ang work, hindi grace. Okay? So since the Bible of works, no more of works, kag by works. Titus 3:5. Since the Bible, not by works. So sige, not of works, Ephesians 2. No more of works, Romans 11:6. Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy. Kaluoy lang sa Diyos ang nagluwas sa ato. Ginoo ang naghugas sa aton mga sala. Siya nagbago, siya nagtawo sa aton liwat by the washing of regeneration and renewing. Ang balaan nga Espiritu ang mo nag-renew sa aton. So, saying sa Bible sa verse 7, that being justified by His grace, not by works, by His grace. Mayari pagigidiri sa Titus, pinambal niya, no? Titus chapter 2, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us. Kung kaluwasan hambalan, bugay lang sa Diyos. Pero kung naluwas ka na, gatudo ina sa aton nga magkabuhi sang but-anan matarong kag Dios nun. Kaya nagahulat sa atong paglaom sa pagpahayag ni Kristo sa rapture. So kung sa aton pa, no, kung basahon ta pagid ang Romans 3, Romans 4, Romans 5, kadamo damo sang verses nga nagahambal nga kita hindi maluwas paagi sa maayong buhat. Kundi sa bugay lang, being justified freely, wala bayad by His grace. Okay? Where is boasting then? It is good. What law? Of works? Nay, but by the law of faith. Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. So, hindi gid kaya maluwas paagi sa maayong buhay. Siling pagid sang pulong sang Diyos 3, Romans 4:5, but to him worketh not. Di kun wala mabigin, why mo ginsunod ang Philippians? Why mo gin work out imo salvation? Ano ang bal niya? Hindi ka naluwas? But to him that worketh not, but believeth on justifieth and godly, his faith is counted for righteousness. So, bisan wala ka mayong buhat, maluwas ka gihapon. Kaya ang kaluwasan, hindi buhat, kundi bugay sang Diyos. It is free. However, ang bugay sang Dios katudlo sa aton maghimo sang good works. And yet God imputeth righteousness without works. Blessed are they whose iniquities are forgiven. Kaluoy lang sang Dios and whose sins are covered. Blessed is to a man to whom the Lord will not isip imo sala. Will not impute sin. Hindi isipon imo sala. Okay? Because the law worketh wrath. Okay. Romans chapter 5, no? Damo pagidra bersikulo nga ang bugay sang Dios, therefore being justified by faith, no? Gidnahambal, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. For even when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son.
much more being reconciled, we shall be saved by His life, not by our life. Maluwas kita sa kabuhi ni Kristo, hindi pagi sa maayot nga kabuhi. Okay? So, well, ari pagidong matahom sa verse 20. Oh. Moreover, whatever the offense might abound, ang kasuguan nagsulod dagod magbugana aton nga mga sala, kusingon di ta kapasar sa kasuguan. Pero kung di nga bugana ang sala, labi nga nagabugana ang bugay sa Diyos. So how can you be not saved if you're saved by grace? Because where sin abounded, grace did much more abound. Mas labaw ang bugay sa Diyos kaysa sa aton sala. So, Romans chapter 6 verse 3, of course, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, balik na kita sa aton nga gin sa pamangkot kung ano inibuot sa ingon sa Philippians chapter 2 verses 12 and 13. Sila ni pauturan nga salamat nga gatuman kamo maskin ara man kuokon wala. So sige i-work out ang inyong mga kaluwasan, no? I-work out layan ko sa ko. No, kay mga baglang pangabudlay pwede mo hambalon work for, no? But sige magpangabudlay ka mo, no? I-exercise ninyo, ikabuhi ninyo, no? Ang inyo kaluwasan with fear and trembling, nga may kahadlok, may pagkurog. That means nga nagadumdum sa Ginoo, nga may pagtaha sa Ginoo. Kaya ang Dios gihikot sa inyo. So kay ginahikot kamo sang Dios dira sa sulod, ipakita nyo ang inyong kaluwasan, i-work out nyo, ipahayag nyo sa iban. God nga kamo mangin hindi balulon, kay kamo ang kapawa sang kalibutan. So it's very clear that salvation is not of works, not by works, and no more of works. We are saved by grace, by His blood, by His mercy, by His Spirit, through faith, and so on. Works is not grace, grace is not works. So, what's sitting on, ining Philippians chapter 2 verse 12, wala nagatudlo ang kaluwasan paagi sa buhat, kundi Philippians 12 and 13, Diyos nagluwas sa aton sa sulod, ipakita naton aton nga kaluwasan, ipakita naton ang bago naton nga kabuhi, kay kita ginluwas na sang Ginoo sa sulod. Well, of course, no, ang Romans chapter 8 verse 38 and 39, isa sa mga kampiyon nga bersikulo nga tatlo nga hindi ka na pwede magpa-impyerno, no? Kasi sa Bible dira, for I am persuaded, bisan kamatayon man, himano, kapunuan, mga gahom, tubong, mga butang sa ulihi, kataason, o kadalumon, o bisan ano nga mga tinuga, hindi kasarang magseparar sa aton sa gugma sang Dios nga yara kay Kristo Jesus aton Ginoo. Ti ano ba ang makaseparar sa imo sa ugma sang Dios? Ang kabuhi mo nga tiko makaseparar, ang imo kaugalingon, no? Wala, no? Wala sa imo makapahamulag because ang dugo ni Jesus Christ, no? Nagluwas sa aton. Hari lang mabilin ko sa imo. Kung wala gani nasa par ang anak sang Dios, kung gintugyan siya gani sa Ginoo para sa aton, how much more, no? Nga hindi iya pag-ihatag sa aton ng kabuhi walay katapusan. Kaya idalok anak, idalok niya pang kabuhi walay katapusan sa aton. Yeah, who shall lay anything to the charge of God's elect? Oh, sino maakusar sa aton? It is God that justifieth. Diyos gasiling nga wala kita sala. Siya ga pawalang sala aton. Sinong nagakondinar? Si Kristo na napay. Oh, kag nabanhaw liwat nga nagapungko sa tuo nga trono sa Dios nga nagatunga para sa aton. So pamangkot, sino magaseparar sa aton sa ugma ni Kristo? Pagtao, no? Tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, or sword. Do mga karniro kitang ihapon? Nay, in all these things. So, brapa kita sa mga manginaway, no? Mga hangaway o maging conquerors, no? Paagi siya nga naghigugma sa aton. Nasigurado ta wala makapahamulag sa aton sa ugma ni Kristo. So, salamat sa Ginoo. It is God that worketh in us. So if it is God who worketh in us, so let us work out our own salvation. Kita nga giluwas sang Dios, ipakita ta sa sagwa ang kabuhi nga naluwas. Amo naton nga sabat, di kung iban di magpati sini, kay gusto nila luwason nila kulingon sa ilang nga buhat, kag sila matipig sila kaluwasan, di sila bantay sa ilang kaluwasan. But as for me,
It is God who worketh in me, and he who hath begun a good work in me will perform it until the day of Christ. Salamat sa Ginoo. Hindi mapaslaw akong, hindi, ako lang, akong buhat paslaw. Pero kay ang kaluwasan ko, hindi ako buhat ni Kristo. So siya nga nagsugod sang mayong buhat sa akon, siya man magatapos sini sa adlaw ni Kristo. So pag-abot sa adlaw ni Kristo, I am blameless, the child of God, all because of the blood of Christ. God bless you. Thank you for taking your time. Lord, sa kabay, nakabulig ini sa among mga kauturan, ilabi na gid kini nga bersikulo masami gina gamit sa pagtayog sang pagtuo sang kultura sa kakuwasan paagi sa bugay sang Dios. Pero Ginoo, salamat sa among natunan siningag gabi o siningag kagahon. Ikaw ginadayon namon in Jesus name. Amen. Good night and God bless you all.